Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga lolo at lola na palaging nakaabang sa akin po mga ina-upload na vlog. Sa araw po na ito ay marami po tayo natanggap na comment at kinakailangan po natin bigyan ng update nang sa gayon po ay hindi sila huli sa kanilang benepisyo na dapat nilang matanggap. At paalala po sa lahat, ito po ay lehitimo na balita. Attention sa lahat ng mga senior citizens, may payout releasing na, payout schedule February 10, 2026. Alamin natin ngayon ang mga lugar kung saan may magaganap po na payout. At ito po ay may resibo, hindi po ito gawa-gawa lamang dahil hindi po tayo pwede gumawa ng mga bagay na hindi naman po pwedeng tawag dito, hindi panindigan. Kaya ito pong sasabihin ko sa inyo, may ano po ito, pruweba kung saan po ito nanggaling at ito po ay totoo na mangyayari po. So sige, ating pag-uusapan. Babasahin po natin ang post. Notice to all residents of Barangay Anticala, the Department of Social Welfare and Development or DSWD will be conducting the first quarter 2026 payout for the 293 pensioners of Barangay Anticala sa February 10, 2026 alas 9 ng umaga at pupunta po kayo sa covered court ng Purok 1, Lower Anticala, Butuan City. Ito po ang kumpletong listahan sa mga kukuha ng payout. Kayo na po ang bahalang mag-post at mag-zoom in ng mga pangalan niyo po na nakasaad po dito. Sa Romblon po ay meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens at ito po ang patunay sa aking sinasabi na sa gayon po makita ninyo ang lehitimong balita patungkol po dito. Sa bayan po ito ng San Fernando, ito po yung mga barangay. Sa February 10, 2026, ang barangay Taclobo, alas 8 hanggang 11 ng umaga sa Taclobo Covered Court. Sa barangay Panangkalan, alauna hanggang 2 ng hapon sa Panangkalan Covered Court, magaganap ang inyo pong payout. Sa ngayon po, ito lang po ang mga lugar na magpi-payout sa social pension for indigent senior citizens. Hindi po ito gawa-gawa ha, kung hindi, totoo po ito na matatanggap nyo. May listahan po sa mga pangalan na kukuha ng pension. At sa mga natatanong, sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? Na yung dapat naming malaman at gawin po. Ang dapat yung gawin ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update sa inyong social pension for indigent senior citizens. Nang sa gayon po ay makuha ninyo po ang ano man yung dapat ninyong malaman na mga update patungkol po sa inyong benepisyo. Tanungin niyo po ang update sa inyong date kung kailan po magaganap yung social pension, noong oras at saan po kayo pupunta. At sa pag-payout po, may kinakailangan po tayong requirements na comply at ito po yung lahat. Ang kukuha na kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatilihing presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala,
Siguraduhin pareho ang lagda mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panonood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po. And God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat. Maraming salamat po sa panonood at nasanay nakatulong ako sa inyong araw at huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!